Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick Debudwa at shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kagubatan, may panaghoy sa lahat ng dako. Ang ilan ay nasunog sa apoy, ang ilan ay pinugutan ng ulo ng Han Sanchen sa lugar, at hindi mabilang na iba ang tinapakan hanggang mamatay ng kanilang sariling mga tao. Tinitignan ang milyon-milyong bayani ngayon, biro lang. Kung gaano siya kalakas noon, ngayon ay nahihiya na siya. Sa ilalim ng proteksyon ng isang grupo ng mga cronies at subordinate, ang matanda ay nasa isang sobrang kahihiyan na estado bagaman walang aksidenteng naganap. Sila ang unang lumabas sa Cub-Cub, ngunit hindi sila nang ahas na manatili kahit sandali, napakabilis ng pagkalat ng apoy kaya kinailangan nilang pataasin ang kanilang lakad at makaalis sa danger zone sa lalong madaling panahon. Makalipas ang halos kalahating oras, sa wakas ay naramdaman ng grupo ng mga tao na hindi na sila napapalibutan ng init, kaya bumagal sila at nagpakawalan ng mahabang hininga ng mabahong hininga. Sa pagbabalik tanaw, si Han Sanchen ay nasa kalagitnaan pa rin sa di kalayuan, galit na humaharang sa mga taong nagtatangkang tumakas. Ang lugar kung saan matatagpuan ang Han Sanchen ay nababalot na ngayon ng itim na usok, at maging ang apoy ay halos hindi na makitang malinaw. Ilang tao ang sumusunod sa iyo. Pinunasan ng matanda ang pawis sa noo at tinanong ang mga katabi niya. Lahat ay nagkatinginan, at dalawa sa kanila ang tumayo at umalis upang tingnan ang bilang ng mga tao sa likod. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawang lalaki. Pagbabalik sa mga matatanda, ang bilang ng mga taong kasalukuyang sumusunod sa aming koponan ay halos, wala pang 100,000. Ano? 100,000. I have a total army of more than 1 million, pero wala pang 100,000 ang natitira. Nagulat at napuno ng galit ang matanda. Sa sunog, talagang magulo ang eksena, may mga kapatid na baka nasunog hanggang sa mamatay, at may mga kapatid na naligaw sa apoy at hindi sumunod sa amin ng ilang sandali. Ang matanda ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog, hindi matanggap ang ganoong resulta ng ilang sandali. Matagpuan man ang lahat ng mga nagkalat na sundalo, base sa kasalukuyang sitwasyon, malamang ay wala pang 500,000 ang bilang ng mga nabubuhay. Ang kabuuang bilang ay 1.8 milyon, at pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang yat-iyan na lungsod ay hindi nakuha, ngunit ang aming sariling panig ay nagdusa ng pagkawala ng mas mababa sa 500,000 mga tropa. Anong klaseng biro ito? Gaano ito kabalintunaan? Lahat, may mukha pa ba tayong bumalik at makita ang iyong kamahalan? Mapait na ngumiti ang matanda. Ang lahat ng mga tao ay agad na ibinaba ang kanilang mga ulo. Anuman ang mga palusot o dahilan, sa napakalaking bentahe, hindi nila matatakasan ang pananagutan ng dereliction of duty. Elder, ang Yat-Ian City ay walang masyadong tropa ngayon, dapat ba tayong mag-organisa ng bagong alon at lumaban? Walang gana, sabi ni Tianlo. Pag natalo ka, malamang mamamatay kapag bumalik ka, kung babalik ka sa harap, baka magkaroon ka ng pagkakataon. Fight back, sa tingin mo ayaw ko. Ang matanda ay umiling sa pagkabalisa. Talagang alam niya na wala na silang qualifications at capital para lumaban. Hindi sapat na mga tropa ang isa sa kanila, at ang pinakamahalagang bagay ay wala na ang tono. Pagkatapos makatagpo ng ganitong mapangwasak na suntok, lahat ng mga sundalo ngayon ay malamang na natakot, sila ay lubos na natakot, at sila ay ganap na nawalan ng tiwala sa kanilang mga nakatataas. Kung sila ay pilit na pinagsasama-sama sa oras na ito, ano pa ang magagawa nila kung wala silang sapat na tao? Master of Kings na kayang lumaban, ang momentum niya lang ay maihahambing na sa iba. Ngunit wala sila. Elder, mag-withdraw na lang ba tayo ng ganito? Huwag na nating pag-usapan kung mapaparusahan tayo kung babalik tayo.
Ano kayang magagawa ng Yetian City in the future? Halatang nakasandal sila sa Han Sanchen, kung matatalo tayo ng lubusan hindi pa lubusang magre-rebelde ang Yetian City. Kailangan mong malaman kung gaano kalaki ang tubo ng Yetian City sa atin, nag-aalalang sabi ni Tianlo. Tama ka, ngunit ang bagay na ito ay hindi isang bagay na maaaring isaalang-alang ng ating mga talunang general. Bumalik tayo at iulat ito sa iyong kamahalan at tingnan kung paano niya ito hinahawakan, sagot ng matanda. Oo, Antong hininga ang matanda at tumingin sa lahat, pakiramdam na ayaw niyang gawin iyon. Matagal na siyang naghahanda at matiig ang naghintay ng napakatagal, ngunit hindi niya akalain na pagkatapos ng ilang krisis, medyo malito siya, at dahil mismo sa kalituhan na ito ay kalunos-lunos siyang sinunog ng iba sa huli, at isang malaking pagkatalo. Sinong handang gawin ito? Walang makakaya. Ito ay orihinal na sinadya upang maging isang ganap na pagsupil, ngunit dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, ito ay unti-unting sinisiraan at ang mga tinatawag na kalokohan na mga bentahe na tila hindi mahalata ay inalis. Sa wakas, nang malapit nang dumating ang bagyo, ang tila hindi mahahalata na maliliit na bentahe na ito ay tuluyang nagtagpo at tuluyang nanag sa kanya. Sa pag-iisip nito, tumayo siya at dahan-daang naglakad patungo sa labas ng kagubatan, nawala ang tingin sa likod niya kaya nalungkot ang mga tao. Pinuno, umatras na ang kalaban. Ang mga nasasakupan na sumunod kay Han Sanchen, na nagsisindi pa rin ng apoy, ay napansin na ang pangunahing puwersa ng mga matatanda ay umaatras sa malayo, at sila ay lubos na natutuwa. Han Sanchen sa wakas ay nagpakita ng isang matagal na nawala ng ngiti, napakabuti, gayunpaman, huwag kang madala dahil sa iyong kaligayahan, ang apoy ay patuloy na lumalaki, hindi namin nais na panatilihin ang sinuman sa mga taong ito. Oo, kinuha ng mga subordinate ang utos at patuloy na nagdagdag ng apoy. Nagngangalit ang apoy, walang awang nilalamon ang bawat lalaking nakaitim sa lupa. Sa ilalim ng nagniningas na apoy sa lupa, isang dosenang tao na nagsimula ng apoy, kabilang ang Han Sanchen, ay galit na pinupunan sila ng tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya. Hayaang linisin sila ng mga apoy na ito sa lupa sa mga kasalanang nagawa nila. Sinulyapan ni Han Sanchen ang lahat ng nasasakupan na naruroon at Antong hininga. Babantayan mo lang, babalik muna ako sa city. Oo, kapag malapit nang mawala ang apoy, tandaan mong patayin ang mga apoy sa paligid, pati na rin, itigil mo na ang paghabol sa mga kawawang bandido at hayaan mo sila. Oo, halatang maraming kaaway ang naiwan sa kagubatan, napakahirap na hulihin sila ng 3,000 tropa ni Han, lalo na kapag hinahabol ang mga ganyang desperadong sundalo, ang feedback na makukuha mo ay maaaring napakalakas, nagagawa ng iyong sarili, isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay madaling kapitan ng malubhang pinsala. Pagkatapos ayusin ang lahat, bumalik si Han Sanchen sa Yetian City. Sa Yetian City, nang bumalik si Han Sanchen, ganap na siyang pumasok sa estado ng karnabal. Ang pinuno ng alyansa ay makapangyarihan, ang pinuno ng alyansa ay makapangyarihan. Habang umuusad ang dagat, pinangunahan ng peklat ang isang grupo ng mga disipulo na tumayo sa pader ng lungsod, itinaas ang kanilang mga braso at sumisigaw. Sa loob ng mga pader ng lungsod, pinalakpakan at tinanggap din siya ng mga tao ng Yetian City. Mr. Han is worthy of being a dragon and a phoenix among men. I admire him. I have long heard that Mr. Han achieved great feats by fighting more with less, but all the time he only heard the sound but not see the results. Today's battle in Yetian City happened in front of you and me. It is really amazing. Mr. Han, nakakapagtaka. May mga papuri sa lahat ng dako, ngunit ganap na nabingi si Han Sanchen. Lumapit siya sa lahat, dumiretso sa Hyjin at Scar. How's it going? Wala pa bang galaw dyan sa underground passage? Oo, kahit alam ni Han Sanchen na manipis ang kanyang pag-asa, nagkikimkam pa rin siya ng kaunting ilusyon. Ito ay talagang bihira para sa Han Sanchen, na palaging makatuwiran. Hindi, medyo nalungkot si Hyjin. Leader, imposibleng may buhay sa ilalim ng apoy, parang lahat ng magkakapatid na langgam ay namatay na may sariling buhay, medyo malungkot na sabi ni Scar. Bagamat nahulaan ko na ang pagtatapos na ito, may mga pagkakataong hindi ako susuko hanggat hindi ko nararating ang dilaw na ilog, at kapag bumigay na ang puso ko, ito na talaga ang araw na madudurog ang puso ko.
Pinuno, anuman ang mangyari, nakita ng magkapatid na langgam ang resulta. Naniniwala akong ligtas nilang masasabi sa angkan ng langgam na natapos nila ang kanilang misyon ng marangal, payo ni Hyjin. Oo, pinuno ng alyansa, nangyari na ang nangyari, at walang saysay na pagsisihan ito. Bagamat tuluyan ng nabura ang magkapatid na langgam, ang kanilang diwa ay mananatili sa ating puso. Let's make it up to the other Ant-Men, wala na ang mga patay. Tumango, sinabi ni Han Sanchen, magtayo ng isang rebulto para sa commander ng langgam sa Yetian City sa pangalan ko, Han Sanchen, bukod pa rito, magtayo ng Ancestral Hall upang sambahin ang lahat ng mga kapatid na langgam na nagsakripisyo. Sa wakas, pagkatapos na gawin ang mga kaayusan dito, hayaan si Huya na kumuha ng ilang mga kapatid upang pumunta sa Ant-Man Clan. Dapat nating ikwento sa Reyna ang parehong oras, Ant-Man Clan at turuan sila ng ilang mga kasanayan pagdating ng panahon. Oo, nga pala, Master, may hindi ko alam kung itatanong ko ba o hindi, sabi ni Piyuan. Sabi ni Han Sanchen, magtanong. Master, palagi kaming magkaaway, kaya hindi madali para sa akin na magtanong ng normal, ngunit ngayon na huminahon na ang digmaan, hinanap ko na lang ang asawa ni Master sa buong lungsod, bakit hindi ko siya makita? Pagkarinig sa sinabi ni Piyuan, naalala ng isang grupo ng mga tao na oo, matagal nang nagaganap ang digmaan, ngunit mula sa simula hanggang sa wakas, hindi pa nila nakita ang Su Yingxia. Gusto mong sabihin na ito ay upang protektahan ang kanyang kaligtasan sa panahon ng digmaan, kaya hindi maintindihan na siya ay nakatago, kahit na ito ay malayo. Ngunit ngayon na ang kalaban ay natapos na, ligtas na ang lahat. Tapos dapat lumabas din si Su Yingxia. Ngunit matapos hanapin ang buong Yetian City, hindi mahanap ng dalawang apprentice ni Han Sanchen ang asawa ng kanilang amo. Medyo abnormal talaga ito. Nakatingin sa sabik na mga mata ng isang grupo ng mga tao, mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Gusto mo malaman? Tanong ni Han Sanchen. Matapos marinig ang mga salita ni Han Sanchen, lahat ay nakahinga ng maluwag. At least ito ay sapat na upang ipakita na ang Ivory ay ligtas na ngayon. Hehe, I was worried urgently, pero gaya nga ng sabi mo, dapat ayos lang ang asawa ng leader. Leader, pwede kang magsalita o hindi, nakangiting sabi ni Scar. Ngumiti din si Hyjin at sinabing, oo pinuno, hindi kami interesado sa paksang ito ngayon. Sabi ni Han Sanchen, talaga. Kung ganon, wala akong sasabihin. No, 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 I was wrong, okay. You should tell me. Although hindi na ako nag-aalala sa kaligtasan ng asawa ng leader, curious talaga ako sa ginawa niya, nagmamadaling humingi ng awa si Peklat. Mula sa simula ng digmaan hanggang ngayon, hindi pa lumilitaw ang Ivory, kahit hindi isinasaalang-alang ang kanyang kaligtasan, at least nakaka-curious talaga ang ganitong operasyon. Dapat alam mo na dati ganito. Si Ivory, mauunawaan na ang Han Sanchen ay gustong protektahan ang Ivory, ngunit ngayon ang paglilinang ng Su Yingxia ay ganap na naiiba. Si Scar at Hyjin ay malayong mababa sa kanya at kayang mag-isa, natural na kaya niya, maaari mo ring protektahan ang iyong sarili ng walang pag-aalala. Sa makatuwid, sa kawalan ng proteksyon, ang mga kakaibang operasyon ng Ivory ay nararapat na pag-isipan. Leader, just tell us, anyway, everything has been settled by now, sabi din ni Hyjin. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, kasalukuyang gumaganap si Ivory ng isang medyo mahalagang misyon, at hindi mo siya makikita sandali, gayunpaman, sa kanyang paglilinang, talagang walang problema sa kaligtasan, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kung sinong nag-aalala sa kanya? Hindi naman siguro malaking problema para sa kanya na tamaan kami ni Hyjin, curious lang kami sa ginawa niya. Malalaman mo pagdating ng panahon, pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tumingin siya sa malayo at nakita niya si Luo Jin na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga tao. Narito ang Panginoon ng Luo City, tanggapin natin siya. Mabilis na tumayo ang mga tao at humarap kay Luo Jin. Sumugod din si Luo Jin sa Han Sanchen kasama ang isang malaking grupo ng mga tao sa oras na ito. Sa tabi niya, bukod sa mga taong mula sa pamilya Luo, mayroon ding iba't ibang mayayamang negosyante at ilang dignitaryo sa lungsod. Si Mr. Han ay tunay na walang kapantay na mandirigma, congratulations,
puno ng saya at ngiti ang mukha ni City Lord Luo. 10,000 sundalo at kabayo lamang, laban sa 1,000,000 malakas na hukbo, hindi lamang sila nagkaroon ng kahit katiting na takot, ngunit sila'y nagbalik na matagumpay, hinahangaan natin sila pareho sa katapangan at kakayahan. Kapag nagkita sila, hindi maiiwasan ang mga papuri, at matagal na itong nakasanayan ni Han Sanchen. Minamahal kong mga kaibigan, ang labanan na ito ay nagkataon na nanalo, at ang iyong tulong ay kailangan sa prosesong ito. Grabe ang buwis ng mga puwersang ito na halos hindi na kami makahinga sa Yetian City. Napaka-defensive ng Yetian City ngayon, to put it bluntly, Luo wants to maintain the original taste of Yetian City, but I can't say that. It sounds good, but it turns out that Luo does not have much money to spend on building city defenses. Matagal nang naghihirap si Luo at hindi niya maiwasang sabihin sa oras na ito. Bagamat ang mga transaksyon sa Yetian City ay napakalaki at ang negosyo ay pare-pareho, kailangan ni Luo Jin na gamitin ang karamihan sa perang kinita upang bilhin ang susunod na mga item sa auction. Pangalawa, ang natitirang pera ay kailangan ding itago bilang backup para sa capital turnover. Afterwards, after excluding taxes, wala na talaga siyang pera. Sa likod ng gayong kaningningan, may ganoong kakulangan, isa ito sa mga dahilan kung bakit handang tumulong si Luo Jin kay Han Sanchen matapos makipag-ugnayan kay Han Sanchen. Halos hingal na siya sa buwis, gaano man kalakas ang pagkolekta ng buwis ng auction sa pagkakataong ito, halos ang dayami ang nakabasag sa likod ng kamelyo. Talagang totoo ang sinabi ng Panginoong Lungsod Luo, ang Yetian City ay itinuturing din na isang malaking lungsod ng kalakalan. Pinabagsak na sila ni Mr. Han, simula ngayon, si Mr. Han na ang magdedesisyon. I hope Han Sanchen can lead us to a different glory. Nga pala Mr. Han, bagamat nanalo na ang digmaan, siguradong hindi tayo papakawalan ng mga ambisyosong iyon ng ganoon kadali. Matapang kong tanungin, ano ang susunod na plano ni Han Sanchen, at paano naman kayo Tiancheng? Ano ang plano? Pagkasabi nito, lahat ay tumingin kay Han Sanchen ng buong pananabik. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!